Papalitan ko po muna sa pastora sa ngayon. Kasi may rose po kami. Birthday mo, preach mo. Wow. At sa kagandahang amen. Sa ngayon, ako po ang naatasan dahil ako po yung sa month of January. Hindi lang ako matasalita, kundi lahat po kami. Kaya, patsagaan niyo po muna ako. Amen. So tayo po muna yung nalangin. Panginoon, salamat na marami sa oras ito. Patuloy na tinataas namin sa iyo ang bawat isa, ang iyong salita. Patuloy ng God na kayo po ang siyang nanguna. Nakapagturo namin sa araw na ito. Salamat sa iyong salita na maging mabisa ito, magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isang nakakarinig, loob at labas ng Iglesia, Panginoon. At salamat na marami, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Panginoon God, pinagpala mo na ang bawat isa. Ngayon pa lang, pinagpala mo na ang Diyos. Salamat, Panginoon. We offer you this day, O Lord. Patuloy, O God. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang sa truly word, O Lord. Sa iyo na nagkakatiwala at para natutulong. Hallelujah, God. Hallelujah. Hindi namin alam, Lord, na nais mo ba? Let your will be done, O God, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming isipan. Sakupin mo, O God, ng iyong kapangyarihan. Sakupin mo, O Diyos, ng iyong mga Espiritu Santo na hindi masaya yung salita. Lahat ng nakakarinig sa loob ng iglesia, pagin sa labas, Panginoon, siyang kumilos, Panginoon, sa kanilang mga puso at isip, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Salamat na marami, Panginoon. Gamitin mo ang aking mga labi, O Lord God. Kayo ay siyang maghari. Kayo ay siyang mangusap sa bawat isa. Hindi namin alam, Lord, ay nararamdaman, Panginoon, at Lord. That you will be done, O God. And the Holy Spirit, Lord, we continue to welcome you, to come in our midst, to come in our lives. And we surrender all to you, Lord God. We surrender our lives. We surrender our loved ones. We surrender our nation, Lord. We surrender our kababayan, Panginoon. Nanasalata ng bagyo at ng utang ngayon, Panginoon. Truly, we beg you for mercy, Lord God. Be upon it, Panginoon. Na kayo po ang kumilos at mag-haap. Ang iyong mga pagparang kamay, be upon you, Lord God. Nahihingot ka, ipatuloy na manahimik. Mukha na siya, maging silid bagyong ada. Ipatuloy na siyang kumina at upina sa Panginoon, Panginoon Jesus. In your name, Jesus Christ. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Salamat naman, Panginoon, for your powerful message this day, O God. Thank you for Lord. Thank you for presence, Lord. Thank you for each every one of us, Lord. Patuloy na maghari ka at mag-usap sa bawat sa Panginoon. Salamat na marami na may deliver ko ng malinaw na ayos sa iyong salita, Panginoon. Use me, O Lord, as the vessel of your word. Salamat sa iyo. Sa iyo ko sinusuko ang sarili. Maging ang buhay ng bawat isa, O Lord God. Alam mo, Panginoon, naramdaman ng bawat isa, alam mo ang kabigatan ng bawat isa. Maging wala rito, Panginoon. Pinasasakot namin sila sa iyo, sa ilalim ng iyong kapangyarihan, O God. Na kayo po ang tunay na nakakaabot sa kanila, Panginoon. Abuti mo po sila na iyong magpalang kamay ng iyong banal na pasensya, Panginoon. Ako yung po, God, ang milos at mangusap sa bawat isa, Panginoon. Salamat na maraming, Panginoon. Sa iyo lang pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, sa araw ito. In Jesus' mighty name. Amen.
Hindi ko po alam, the crying lady. Umpisa pa lang, umiiyak na yung ano. Amen. So, pagpasensya nyo, hindi ko alam ba't ako umiiyak. Pero yung presence po ng Lord na atin na mararanasan sa araw ito, hallelujah. Amen. So, yung salita po ng Diyos na ating pag-aaralan ay tungkol sa kung gaano natin kakilala ang Panginoon. Amen. So, ang tanong ko po ay, gaano ba natin siya kakilala? Kilala ba natin siya o hanggang pangalan na lang? Siyempre lahat tayo nakakilala, amen po ba? So, kilala natin ang Diyos, pero karamihan hanggang doon lang nakikilala. Nakikilala nila ang Panginoon, pero hanggang doon lang sila. Hindi talaga nila nakikilala kung sino at talaga ang Panginoon sa kanilang buhay. Pero yun nga po, naituro na rin po ito sa atin. Pero yun nga, ang salita ng Diyos ay paulit-ulit na tinuturo hanggang sa matuto ang bawat isa. Amen po. So ako po, kilala ko ang Diyos kaya ako nakatayo ngayon. Kasi hirap din ako magsalita. Pero ngayon, alam ko siya yung bahala sa akin na magsalita. Amen po. Kaya sa araw na ito, paano ba natin nakikilala ang Panginoon? Paano ba natin siya itatrato sa araw-araw? So, yun. Talagang kung hindi natin talaga siya kilala, okay lang na magawa natin o hindi yung mga salita niya, yung mga pinag-uutos niya. Pero kung kilala natin siya, marami tayong magagawa. Amen. Dahil makapangyarihan ang kanyang salita. Mga pangako niya ang ating panghawakan naman. Amen po. So, knowing Christ is the greatest blessings or treasures. Napaka-greatest na pagpapala. Yung makilala pa lang natin ang Panginoon. Amen po ba? Ito yung kayamanan na hindi mananakaw ni naman. Ito yung kayamanan sa salita ng Diyos na lahat kayang gawin. Kaya kang pagyamanin, kaya kang iligtas, kaya kang pagalingin, kaya kanyang maging magaling sa iyong mga kahinaan. Amen. Panghawakan lamang natin yung kanyang salita at dapat kilala na talaga natin siya. Dahil wala nang iba. Amen po. So makilala pala natin at matanggap natin ng Panginoon na isang malaking pagpapala na po yun. At walang katumbas siya na halaga. Walang katumbas na halagang kayamanan dito sa mundo. Sabi sa John 17 verse 3, punta po tayo sa John 17 verse 3. John 17 verse 3. Sabi po dito, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Tama ba? Mali ang binasa ko. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Amen. So maliwanag na sinasabi dito na ang kilalanin natin ang Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas, bilang Diyos ng lahat, bilang Diyos natin na kayang gawin ang lahat. So ito po ang sinasabi dito para sa ating lahat na kilalanin natin siya ng malalim pa, ng totohanan pa. Paano natin siya magkikilala sa araw-araw na pananalain natin, sa araw-araw na pagbabasa natin ng Bible, sa mga devotion natin, kung nagagawa man ba natin o hindi. So doon natin siya nakikilala at sa mga nangyayari sa buhay natin. Kapag tayo ay talagang sinusuko ang ating sarili sa Panginoon. At dahil wala ng iba kundi ang Panginoong Yesus lamang. Di po ba? John 14:6 is the way, the truth, and the life. So
wala nang iba pang daan para makapunta tayo sa langit. May iba pa bang daan makapunta sa langit? Diba nag-isa lang? At mahirap na daan yun, na hindi lahat makakapasok doon. Amen? Maaari siguro talagang slim na slim yun. Kasi maraming tatagpasin sa mga pagdadaanan. Amen mo? Amen po? So sa makitid na daan na yon, talagang maliit na ang makakadaan. At wala kang ibang dala kundi sarili mo lang. At yan ay dahil sa Panginoon siya lamang ang daan. Kaya dapat siya yung kilalanin natin ng gusto. Kung ano siya at ano ang kaya niyang ibigay sa atin. At ano rin dapat ang kaya natin ibigay sa Panginoon. He is the truth. Ang katotohanan. Ano bang katotohanan ang kanyang salita? Na kayang gawin na maraming magagawa ang kanyang salita, ang katotohanan, at ang buhay. Diba? Siya lamang ang buhay natin, sa kanya lang manggagaling. Basic na basic po yung word natin, pero di po ba, ito yung nakakalimutan natin minsan na wala na ibang daan kundi sa ating Panginoong Jesus. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. At dahil sa sinon ng langit, walang ibang pangalan, mga kaligtas, sa ating lahat, kundi ang pangalan ng Jesus. Acts 3:12. Amen po. So, alam ko lahat, alam nyo na po ito. Pero yun na, ulit-ulit na sinasabi dito ng Panginoon, kilalanin natin siya sa araw-araw, sa lahat na ating ginagawa. Amen. Kung ano ginagawa natin sa araw-araw, kilalanin natin siya, i-acknowledge natin ang kapangyarihan niya, nakapag-inuna natin siya sa lahat na ating ginagawa ay talagang nagiging maayos ang lahat. Amen po. At nararanasan po natin ito sa araw-araw. Amen po ba? Sa lahat ng ginagawa natin, kahit nagluluto, naglalaba, basta nanalain ka o kumakanta ka, amen, hindi ka nakakaramdam ng kapagura. Kumbaga, magugulat ka lang, tapos na. Amen? John 14:15. If you will love God, we must obey Him. We must obey His command. Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin. Gagawin natin ang kanyang mga command, mga utos, ang kanyang salita para sa atin. Amen po. Ano ba yung salita niya? Ano ba yung utos niya? Simple lang, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. So, kumbaga sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, ay mahalin natin ng Diyos. Kumbaga, nakaakibat na ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin na sa lahat ng ginagawa natin ay naroon dapat ang presensya niya sa puso at isip natin. Pero yun nga, yun yung pinaka-nakakaligtaan natin palagi, nating lahat na nauuna yung ginagawa natin kaysa sa Panginoon. Amen. Dahil kung wala ang Panginoon, wala po tayong magagawa, walang mangyayari sa atin kung wala ang Panginoon sa buhay natin. John 15:5, without God, we are nothing. Amen po. So, ang kilalanin natin ng Panginoon, nahigit pa sa buhay natin. Kasi kung kilala natin siya hindi tayo nawawala sa gawain. Kasi mahal na mahal natin siya Hindi natin ipagpapalit ang presensya niya. Hindi natin ipagpapalit ang gawain para sa Kanya. Dahil mahal natin ang God. Amen po. So, tamaan tayong lahat. 1 John 5:20. Punta po tayo sa 1 John 5:20. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos na buhay at buhay na walang hanggan. Amen. So naparito ang ating Panginoon Jesus para bigyan tayo ng pagkaunawa. Amen.
Kaya tayo narito kasi naunawaan natin ang kanyang salita. Amen po. Yung mga wala rito, yung kahit ilang beses na sila makakarinig ng salita ng Diyos, walang dapat sa kanila kasi, amen, hindi po sila ang mga pinili ng Panginoon. Kaya mapalad po tayo dahil narito tayo kasi kasama tayo sa pinili ng Diyos. Amen po. Isang greatest blessings po yan para sa isa sa atin. Sa bawat isa sa atin dahil, yun nga po, hindi lahat tumatanggap sa salita. Hindi lahat nagkakaroon ng interes sa salita ng Diyos. So tayo, bagamat napakadami natin, amen. Huwag po natin isipin yung bilang natin. Isipin natin, gaano ba tayo kalalim na sa Panginoon? Nagmamature ba tayo? O paulit-ulit na lang yung tayo na parang walang nangyayari. Amin po. Yung mga Kristyano po, habang tumatagal, dapat lalong napapalalim sa Panginoon. Dapat lalo tayong nagkakaroon ng pruweba ba na talagang ang Diyos ang ating sinasamba, ang buhay, ang Diyos natin ay buhay. Siya dapat yung kilalanin natin, na nakikita ba na napapatunayan natin na sa mga yun, may mga asawa na rito si Maria Nalamon at saka si Kim. Di po ba? Pag talagang nagliligawan, talagang pinapakita ng lalaki na talagang gumagawa siya ng effort para magsagot siya ng kanyang minamahal. So pag naman na nakita naman ng babae yung effort ng lalaki, ko. Una. So, ganoon din po sa ating Panginoon. Mag-e-effort po tayo na makuha yung kanyang kalooban. Mag-e-effort po tayo sa paano? Sa paggawa natin sa simpleng gawain. Pagpunta sa church, paglilingkod sa Kanya. Marami po tayo magagawa para sa Panginoon. Talagang nais po natin siya paglingkuran. Kung nais natin siya bigyan ng kaluguran, ay po, napakaraming paraan para paglingkuran siya. Magkamay dyan sa pinto, isang paglilingkod po yan, usher ministry. Magpipray yun, prayer warrior ministry, nagpo-promote ng ministry. Tutulong ng mga bata, maglilinis, magwawalis, yun. Maliit na bagay, doon mas lalo nalulugod ang Panginoon. Amen. Kasi yung sa pinakamaliit na at simpleng bagay lamang yan ang mas mahalaga sa Panginoon eh. Kumbaga yung tinatake for granted natin, naakala natin simple lang o wala na, yun po, doon po nalulugod ang Panginoon dahil kahit maliit lang yan, o simple lang yan, kapag binigyan, naalay natin sa Panginoon, yan ay napakahalaga na sa Panginoon. Amen po. Kahit po tayo sa mga anak natin, kahit simple lang ba nagagawa nila sa atin, natutuwa po tayo, di ba? So, gano'n din po sa Panginoon. Ang kunin natin ang kanyang kalooban, na makuha ang kanyang kalooban, malugod natin siya, yun po ang isang dapat na ginagawa, isang mananampalatayang katulad natin. Amen po. So, sabi sa John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila. Punta muna tayo doon. John 10:27. John 10:27. Yun. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen. Lahat tayo kilala ng Panginoon. Ang tanong, nakikinig ba tayo? Sumusunod ba tayo sa Kanya? Amen po. Naging bukas ba ang ating puso at isipan at buhay sa Kanya? So yun po yung mga katanungan. Pero po ang Panginoon, wala pong question doon sa Panginoon. Tayo po yung may malaking question doon. Kung nakikinig tayo sa Kanya, nakikilala natin siya. Kung nakikilala natin siya, hindi natin siya bibigyan ng kalungkutan, hindi natin siya bigyan ng, alam natin na ma-disappoint siya, bagkos gusto natin siyang pahalagahan,
kabigyan ng kaluguran. Amen po? Amen. So, talagang dito na nalalaman ng Panginoon kung talagang tunay yung pagkakilala natin sa Kanya, tunay yung pananampalataya natin sa Kanya. Ay po, true action. Amen. So, action speaks louder than words, sabi nga sa kasabihan. So, yun nga po, malalaman ng Panginoon, kahit hindi na nakikita ng karamihan na may ginagawa ang bawat isa sa atin, kapag ginagawa natin ito ng masaya, talagang nalulugod ang Panginoon. Dahil nakikilala natin siya. At ano man yung sinasabi niya sa atin, talagang kilala natin siya, ay gagawin natin. Amen po ba? So, nakikinig ang mga tupa sa kanyang Panginoon. Nakikinig ang mga tupa. Amen. At tayo yung mga tupa yun. Pero meron din mga tupang pasaway. Amen po ba? At syempre, nandun din kasi yung kaaway eh. The more na gusto mong lumalit sa Panginoon, the more na gusto mong lumapit, the more din na gigil sa'yo yung kaaway. Amen po. So yun nga lang po, na nag-aaral pa lang ako nung isang araw, talagang gigil din siya. Hindi ako makapag-aaral kasi nahirapan akong huminga dahil sobrang sipon. Pero hindi siya, kapag kasama natin ang Diyos at kilala natin siya, alam natin na hindi tayo pagbabayaan. Amen po ba? So ngayon, isa sa mga tunay na nakakilala sa Panginoon, ang mga tauhan dito sa Biblia, si Moses, si Abraham, si Daniel, si Pablo, si David, marami pa. At kilala niyo po bawat isa sa kanila. Amen po? So, dito tayo tututok sa Book of Daniel. Daniel, pero hindi sa Daniel ang ating pag-uusapan. Daniel 3 verse 1. Dito po nanggagaling ang ating kwento. Daniel 3 verse 1. 1 hanggang matapos. Sabi ko dito, si Hari Nabucodonosor ay nagpagawa ng rebultong gintong 70 talampakan ng taas at 70 at 9 naman ang lapat. Lahat po tayo na alam na yung kwento na to. Amen po ba? Amen. So, yun na po yung kwento dito na si Hari Nabucodonosor ay nagpagawa ng rebultong ginto para sambahin ng lahat. Amen po. Pagkatapos ipinatawag niya ang gobernador, katulong na gobernador, komisyonado, chairman at iba pa. At iba pa, bisahin nyo na lang po. Inuto sa lahat ng tao mula sa alin ng bansa at wika na magpatira pa at sumamba sa rebultong ito sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lahat ng mga senyales na marinig nila pag tumunog yun, boom. Sila, yumuko, magpatira pa at sumamba sa rebulto na yon, sa rebultong ginto na yon. Sino man hindi sumunod sa utos na to, verse 6, ay ihagis sa naglagalaglag na pugon. Nang tumunog ang instrumento, lahat ng nakarinig nito ay nagpatira pa at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa niya. So lahat po ba ay sumunod? Siyempre, mayroong maninindigan. Sinamantala ito ng ilang Kaldea upang paratangan ng Hudyo. Sinabi nila kay Hari Nabucodonosor, mabuhay ang mahal na hari. Inutos po ninyo na magpatira pa at sumamba sa inyong rebultong ginto. Ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento at sino mang di sumunod ay hagis sa naglalagablab na pugon. So ito na naman ang gawa ng kaaway. Amen po, talaga marami siyang balik sa mga anak ng Diyos. Hindi po sumunod sa utos ninyo, sina Sadrach, Meshach at Abednego. Ang nilagay ninyong mga tagapamahala sa Babylonia, hindi po sila nagpatira pa. Amen. So sa madaling sabi, hindi po nagpatira pa sina Sadrach, Meshach at Abednego.
Bakit po hindi sila nagpatira pa? Dahil sila ay, sila ay mga totoo o tunay na mga mananampalataya, tunay na lingkod ng Diyos. Amen po. So nagalit yung hari sa ginawa nila na hindi sila sumamba sa ginawa ng hari, hindi sila sumunod sa hari. At hindi sila natakot na ihagis sila sa pugon. So, sa literal, pag nangyari kaya ito, ano kaya nangyayari? Lahat kaya tayo, inuuwa dahil alam natin na mamamatay tayo. May maninindigan ba? Sa panahon natin kaya, pag mangyayari kaya ito. Amen. So, nawa mayroong maninindigan. So, dahil nasa sa nangyayari, so yun, talagang pinatawag sila ng hari at ang sabi lang nila, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo sa hari. Sabi ng 3, verse 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin na sa pugong iyon at sa iyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebulton pinagawa ninyo. So, ganun kalakas, ganun sila katapang, ganun sila katapang na manindigan na ang Diyos nila ay buhay at hindi yung ginto na yun na pinagawa ng hari. Na kahit ano man ang mangyari sa kanila, ay okay lang, mamatay, basta sa Panginoon sila. Tayo kaya ba natin itong gawin? Lord, bahala ka na. Basta sa'yo ako. Amen po. Lord, bahala ka na. Matanggal man ako. Gusto unahin kita. Matanggal man ako sa kung saan man ako matanggal o ano. Amen. So, ang ginawa po nila ito ay tanda ng pagsuko nila sa Panginoon. Kinilala nila ang Panginoon na kaya silang iligtas. Alam nila na kaya silang iligtas ng Panginoon laban sa hari, laban sa pugon na yun. Laban sa pagkasunog sa kanila. Dahil gano'n kalalim ang pagkakilala nila sa Panginoon. Amen po. Nung inihagis na sila sa pugon, ano ang nangyayari? Yung may hawak pa lang sa kanila. Sa bunganga pa lang, nasusunog na. Pero sila, tuloy-tuloy na bumagsak doon sa pugon. Anong nangyayari? Yung naghagis sa kanila, nasunog na. Pero sila, amen. Verse 24, walang ano-ano ay napalundan si Haring Nabucodonosor sa pamangha, tinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ihagis sa apoy, upo kamahalan? Bakit 4 ang nakita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa ang tingin ko'y Diyos. So ganon ang pagliligtas ng Panginoon sa kanila. Ganon din sa atin. Kung paano hindi niya pinababayaan sina Shadrach, Meshach at Abednego, tayo din po hindi niya pababayaan. Basta unahin natin siya, manindigan tayo sa kanyang salita, gawin natin kung anong nararapat. At kapag sinasabihan tayo ng Panginoon, gawin natin. Amen po, dahil, di ba? Paano niya iniligtas yung 3, ganun din ang gagawin niya sa atin. Hindi na tayo iwanan, hindi na tayo pabayaan. Amen? Hindi na tayo hayang may mangyari. Kagaya sa 3, hindi na hinayang mangyari, sinamahan niya pa. Naging 4 na sila. Amen po? So ganun kamakapangyarihan ang Panginoon na kahit nasa apoy na sila, walang nangyayari. Para lang sila naglalakad sa loob ng pugon. Kaya yung hari na mangha, siguro sa loob niya, wow, grabe, napakagaling. Paano kaya nangyari yun? Na nasa pugon na, walang nangyari sa kanila, sumasayaw-sayaw pa. At dahil doon, nakuha nila yung loob ng hari. Amen. Napaniwala nila ang hari ng kanilang Diyos ay tunay, buhay at totoo. Amen po. Si Hari Nabucodonosor ay lumapit sa bunganga ng horno. Sinabi niya sa verse 26, halika dito, Shadrach,
Mesak at Abednego, mga lingkod ng katas-taasang Diyos, lumapit ng tatlo, paglabas nila sa pugon, ang mga gobernador katulong na gobernador at ang mga tagapaya ay lumapit sa kanila. Tingnan silang mabuti, ngunit wala man lamang nakitang bakas na likha ng apoy sa kanila sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog kahit bahagya ang kanilang buhok. Hindi na ang kanilang kasuotan, hindi sila nag-amoy usok. Amen. So, paano nangyari yun? Di po ba nasa loob sila ng pugon? Paano nangyari? Kahit amoy usok, wala silang bakas. Amen po ba? So, amazing. Kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto niyo bang maranasan? Gusto niyo bang maranasan yun? Gawin po natin. Sumunod po tayo sa Panginoon. Kilalanan po natin siya. Nakaka-amaze, nakakamangha ang Panginoon. Ang ginagawa niyang pagliligtas sa atin sa araw-araw. Amen po. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kapag inuna natin siya, kapag nanindigan tayo sa kanyang salita, nakakamangha. Lahat ng kakulangan natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ay kaya niyang punan yun. Amen po ba? Gaya ng ginawa niya dito sa tatlo. At dahil doon, nagpuri siya sa Diyos ni Sadrach, Mesak at Abednego. At inutos niya pa na sa lahat ng mamamayan ang nasasakupan niya. Sino mang hindi. Yung utos niya noon ay binaliktad niya. Ito ba? Ang utos niya na sumama sa guyang ginto. Ngayon, ang utos niya, binaliktad niya. Sino mang hindi sumamba sa Diyos ni Sadrach, Mesak at Abednego ay pararusahan niya. Di po ba? Nakakamangha isipin na ang hari na siyang walang kinikilala, kundi ang kanyang Diyos na ginagawa, ay namangha at naniniwala sa Diyos ni Sadrach, Mesak at Abednego. Amen po. So, gasgas na yung kwento ito. Pero, ano po nais iparating ng Panginoon sa atin? Ang God ay powerful. Nakakamangha siya kapag talagang kinilala natin siya ng buong buhay natin. Kapag isinuko natin ang lahat sa Kanya, tanda ng pagkilala natin sa Kanya na siya lamang ang Diyos, na may kapangyarihan, na kayang gawin ng lahat. Amen? Na kayang magpagaling, kayang magpatawad, ang Diyos na kaya na mahabagin, ang Diyos na mapagpala. At alam ko, nararanasan po natin ito. Ang Diyos na mapagmahal, mapagkalina, hindi nagpapabaya. Higit sa lahat, ang Diyos na nagliligtas sa ating lahat. Amen po? Mga salita lamang to, wala itong kapangyarihan kung hindi natin paniniwalaan. Pero kapag inampi natin to, na ang Diyos natin ay buhay na kayang gawin ng lahat, mayroon itong kapangyarihan sa buhay natin. Kapag kinilala natin siya, ang kanyang salita, meron itong malaking impact, meron itong malaking dating. Malaking magagawa nito sa buhay natin. Amen po ba? So, knowing Christ is a Christian life. Bahagi ng buhay natin na kilalanin ang Panginoon sa araw-araw na ginagawa natin and choosing God over worldly pressure. Ano ba yung mga bagay na nagpo-pressure sa atin na hindi natin nagagawa natin sa kabila ng yung mga pressure na nagpapahirap sa atin na sa mundo to na ipagpapalit natin ng Panginoon. Marami, di po ba? Sa araw-araw na lang. Una-una doon, yung pera, ginagamit mo kaaway. Amen po, sinisisig niya sa atin. Wala akong pera, hindi ang papasok. Wala akong pera, wala akong gagawin. Yung po sinisiksik na kaaway. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, unahin niyo ako. At ako ang bahala sa inyo. Di po ba, pangako niya po yun? Basta unahin niyo ako. Huwag niyo na alalahanin ng lahat. Isukol niyo sa akin ng lahat. At ako ang bahala sa inyo. Amen. Ito po yung message niya sa atin. Choose God over worldly pressure.
Piliin natin ang Panginoon laban sa ginagawa ng kaaway sa atin. Na binibigyan niya tayo ng maraming ginagawa, lalo na kapag may gawain. Amin po. So, try po natin, subukan natin. Gawin, piliin ang Panginoon kaysa mga sarili nating interests. Di po ba? Maraming beses, sa lahat ng oras, kadalasan, minsan, may pagpapalit natin siya na hindi natin namamalayan. Pero sabi nga dito, pag pinili natin ang Panginoon, mamamanga ka sa gagawin niya sa iyo. Paniwalaan na lamang natin siya. Kung naniniwala ba tayo? Amen. So sabi sa Daniel 11 verse 32, ang tunay na kumikilala sa Diyos ay maninindigan at magtatagumpay. So yun nga po ang nangyari sa tatlo, nanindigan sila na ang Diyos nila ay kayang iligtas sila, ang Diyos nila ay buhay. Kaya sila naligtas. Kaya sila nagtagumpay laban sa worldly pressure ng hari. Amen? Na alam nila, buhay nila nakataya ang buhay nila, pero nanindigan sila sa buhay ng Diyos na hindi sila pababayaan. Amen po ba? So tayo, kaya din natin gawin yon. Lord, unahin kita, pupunta ako sa gawain, dahil kailangan ako doon, pero ikaw ang bahala sa wala sa amin. Amen po. Ganun lang din yun, give and take. Ikaw ang uunahin mo ang God, siya ang bahala sa iyo. Amen po. Alam ko po, naranasan na po natin yun, pero try talaga natin gawin to. Amen po. So ano bang lesson na makukuha natin dito sa tatlo, sa kwento na to na kina Shadrach, Meshach at Abednego? Amen. Makikita natin dito ang kanilang faithfulness sa Panginoon laban sa idolatry ng mundong naroon sila. Ang katapatan nila sa Panginoon na hindi nila ipinagpalit na kahit buhay nila nakataya. Amin po. Pangalawa, pinili nilang maging tapat sa Diyos sa kabila na may mangyari sa kanila. Alam nilang may mangyari sa kanila, ngunit pinili pa rin nila ang Panginoon dahil alam nila hindi sila pababayaan ng God. Pangatlo, miraculously saved. Niligtas sila ng God sa naglalagablab ng apoy by God's divine protection. So, nandun yung protection ng God. Na ano man ang nangyari sa atin, safe tayo dahil nasa kamay tayo ng Panginoon. Amen po. At kinilala nila yung sovereignty ng God, yung kapangyarihan ng Panginoon na kaya silang iligtas. Kaya nga po naging apat sila dahil sinamahan sila ng Panginoon. Amen po. So, panglima, leading the king to honor their God. Yung hari ay nabihag nila. Baga yung kalooban ng hari ay nakuha nila, na napaniwala nila ang hari sa kanilang Diyos na buhay. Dahil buhay ang kanilang Panginoon. Amin po ba? So tayo sa buhay natin talagang mangyayari din yan sa atin. Kahit sa simpleng ginagawa natin sa araw-araw, sa pamagitan ng unahin natin ang Panginoon. Choose God over sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Amen po. At ipaparana sa atin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kung ano man yung mga kailangan natin. Di ba? Kasi nasa kanya na ang lahat eh. Saan pa ba tayo pupunta? Di ba? Wala na. Wala na hahanapin pa. Kundi ang Panginoon. So, Psalms 23 verse 4. Punta tayo sa awit 23 verse 4. Ano po sinasabi dito?
Awit 23 verse 4. Kahit na ang daan ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw kaagapay, ang tukod mo at pamalo, ang gabay ko at sangalan. Amen. Sa English, maganda po ito. I will fear no evil, for you are with me. Kahit na ang daan ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot. So, hindi tayo matatakot dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Sabi nga sa kanta, hindi ako matatakot kasama ko ang Diyos. Dahil laban sa mundong to, sa ano man ang nangyayari sa araw-araw na buhay natin, hindi tayo dapat natatakot kapag pinili natin ang Panginoon dahil kasama natin siya. Amin po ba? So ito kasi ang kinatatakutan ng kahit mga mananampalataya na natatakot sa pressure ng mundong to. Natatakot mawala sa trabaho, natakot mawalan, lahat ng takot na sa kanila. Pero sabi nga dito, kapag inuna mo ang God, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan dahil yan ang pangako niya. Pero kung nalilimutan natin yun, talagang matatakot tayo. Hindi po ba? So hindi tayo matatakot. Hindi tayo matatakot kapag ang Diyos ang ating inunahin, siya ang ating pinilala. Amin po. Isaiah 43 verse 10. Isaiah 43:10. Sabi ko dito, Israel, ikaw ang saksi ko. Hinirin kita upang maging lingkod ko. Ay, mali. Sorry po. 41:10 pala. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos. Di ka dapat mangamba, kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So maliwanag na sinasabi dito ng Panginoon na hindi tayo dapat matakot. Dahil bibigyan niya tayo ng lakas at tutulungan niya tayo. Amen po. So ano man ma-encounter natin sa araw-araw, amen. So hindi po tayo dapat matakot. Kapag inuna natin ang Panginoon, bibigyan niya tayo ng lakas, ng kapangyarihan, ng lumaban sa anumang pressure ng mundong to, laban sa anumang gawa at plano ng kaaway. Amin po ba? At tutulungan niya tayo. Salita niya to eh. At talagang mangyayari yon dahil tapat nga siya sa salita niya. Amin po ba? Isaiah 2 Timothy 1 verse 7. Second Timothy 1 verse 7. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang binigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagtitigil sa sarili. Amen. So hindi po tayo binigyan ng Panginoon, espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan. So may kapangyarihan tayo na anuman ang gawa at ginagawa ng kaaway para guluhin at hadlangan tayo para sa Panginoon, ay may kapangyarihan tayo na ibweltahan siya, labanan siya. Amen? Kung tanong, ginagamit ba natin yung kapangyarihan na yon? So, wag natin sayangin. Lahat tayo na tumanggap sa Panginoon, lahat ng mananampalataya ay may kapangyarihan at pinagalob sa atin ng Panginoon laban sa anumang gawa ng kaaway. Ang mangyari lamang ay gamitin natin. Amen po? Gamitin natin ang salita ng God. Ito yung kapangyarihan na pinagalob niya sa atin. Gamitin natin, panghawakan natin. Amen. I-practice natin sa araw-araw. At nang tayo ay managumpay laban sa panggulo ng mundong to. At alam niyo na yun. Binigyan niya tayo ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili na siyang ito ay nalalagnat sa atin. Pagpipigil sa sarili. Amen. So, kaya pala natin pigilan yung sarili natin.
kaya natin magkaroon ng self-control laban sa matinding stress, matinding pressure. Amen po, kapag inuna natin ang ating Panginoon. Kapag kinilala natin ang kanyang kapangyarihan. Amen. Kapag ang Diyos ang ating inuna, kapag pinili natin siya, amen, maranasan natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya, ang kanyang mga gawa. Amen po ba? So, naway may natutunan tayo at nagsilaman po ito dahil yun nga po, ito po ay bagamat maiksi lang ito ang nais na sinasabi sa atin ng Panginoon na, anak, piliin mo ako. Dahil ipaparanas ko sa iyo ang kamangamangang hindi mo pa kayang naranasan. Gusto ba natin maranasan yon? Siyempre gusto. So, piliin natin ng Panginoon laban sa mundong to. Kasi ang kaaway din, marami din siyang ginagawang plano para hadlangan tayo. Di po ba? Kasi nga, ang trabaho niya ay guluhin yung isip natin para mawala tayo sa focus, nakawin yung anong meron tayo sa Panginoon at papatayin. Mamatay tao pa siya. Di po ba? Amen. So, ganun, makapangyarihan ang Panginoon sa buhay natin kapag pinili natin siya, kapag inuna natin siya, laban sa anumang bagay dito sa mundo. Kasi nga, aanin mo yung lahat ng meron dito sa mundo kung wala naman ng Panginoon sa atin. Di po ba yan ay baliwala? Sabi sa kanta, aanin ko ang parangalan, kapangyarihan, kasaganaan kung wala naman ng Panginoon. Lahat ay baliwala. Amin po. So, ang napakahalaga sa buhay natin ay ang Panginoong Hesus. Dahil siya lamang ang ating kaligtasan. Siya lamang, sa Kanya lamang nagmumula ang lahat ng ating kailangan. Kasi nga, siya yung director eh. Amen. Siya yung may gawa sa ating lahat. At dapat lamang na tayo ay sumunod at tumangkilik at kumilala sa kanyang kapangyarihan. Amen? So, yung mensahe ito ay kino-comfort tayo. Amen? Kino-comfort tayo ng God na nalaksan natin ating kalooban laban sa anumang galaw at ginagawa ng kaaway sa mundong to na kung saan kailangan lahat ng mananampalataya ng anak ng Diyos ay magtiwala sa Kanya, umasa for His protection and provision. Amen po. Ang tanong, sure ba tayo na hindi natin siya na ipagpapalit? Kahit sa simpleng bagay lamang na hindi natin namamalayan. So maraming beses po na ipagpapalit natin ng Panginoon. Kahit sa maliit na bagay lamang. At alam po natin yun at tayo po nakakasagot. Tayo po nakakaalam kung ano po yung mga bagay na yun. Mahalaga, aminin po natin ito sa Panginoon at sikapin. Hingi natin sa Panginoon na masunod natin ang kanyang kalooban, masunod natin siya, na napiliin natin siya laban sa inaalok ng mundong to. Amen po. So, yun nga po sa araw na ito. Tayo ay mananalangin. Dito na lang po matapos yung salita ng Panginoon. Nawa ay may natutunan tayo na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako na kaya niyang gawin ang hindi natin inaasahan kapag tayo ay magtiwala lamang at umasa sa Kanya. Amen po ba? So, tayo po ay manalangin.
Hallelujah, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Salamat naman, Panginoon, sa iyong salita sa araw na ito. Tunay ang Diyos. Ang makilala ka, Panginoon. Ang mapaglingkuran ka, O God. Ang siyang hangad ng ay mga puso at kalooban sa araw na ito, Panginoon. Ang makilala ka, paglingkuran, hangad ng puso namin, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na sa oras na ito. Sa araw-araw naming pamumuhay, sa araw-araw naming ginagawa, ay piliin namin ang sumunod sa iyo. Piliin ka namin over sa mga dapat ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Na kapag kailangan mo kami, naroon kami, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na maging mapagtagumpay laban sa mundong ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na yung mga isip namin ay palitan mo, O God, ng kaisipang nanggagaling sa iyo, Panginoon, at upang makasunod kami, Panginoon. Dahil hindi namin kaya kung wala ang tulong mo, Panginoon. Kaya sa oras ito, Panginoon. Purify our heart, O God. Purify our minds, O Lord. Open our hearts, our minds, at patuloy kang manahan sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Hayaan mo makafocus kami, Panginoon, sa iyo lamang, sa iyong salita, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, dahil hindi namin kaya, God, kung wala ang tulong mo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, sinusuko namin ang aming mga sarili, sinusuko namin ang aming ginagawa sa araw-araw, ang mga trabaho namin, ang mga pinagkakitaan namin, Lord, ang mga negosyo namin, Panginoon, sinusuko namin sa iyo. Ay, mga pamilya, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, Lord, sinusuko namin sila sa iyo. Sinusuko namin sa iyo ang lahat ng bagay. Dahil, ikaw lamang, Panginoon, ang makapangyarihan Diyos na siyang tutulong sa amin, Panginoon, sa aming mga kahinaan, sa aming mga kakulangan, Lord. Umaasa kami na kami ay tutulungan mo, Panginoon, at patuloy na sinusuko namin sa iyo ang ay mga kahinaan. At patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi kami nakakasunod, Panginoon. Patawarin mo po kayo, Panginoon, kung ipagpapalit ka namin, Lord God, laban sa aming mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Kapag may gawain, parang wala lang. Hindi namin, okay lang, kahit hindi kami makadalo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Ngunit yan ay napakahalaga sa iyo, Panginoon. Napakahalaga sa iyo ang lahat ng bagay, lahat ng gawain, dahil yan ay para sa iyo. Nais mo makaniig kami sa bawat gawain. Nais mo makita yung mga anak na sama-sama, kompletong nagsasama-sama at nakikinig sa iyong salita. Patawanan mo po kami, Panginoon. Patuloy, God, patuloy mo baguhin at palitan ay mga puso. Isip, Panginoon, upang makasunod kami sa iyong kalooban, Panginoon, gaya ng ginawa mo noong mga nakaraang panahon, God, na binago mo ang kanilang mga puso at isip at nang sila ay tuluyang nakasunod sa iyo, Panginoon. Ngunit, God, nandiyan pa rin nakaaway para harangin at maggulo. Ngunit, Lord, alam namin, nakapagkasama ka namin, kami mananagumpay, Lord God, laban sa gawa at lalo ng kaaway. Kami mananagumpay, Panginoon, at mapili ka laban sa ginagawa namin sa araw-araw sa mundong ito, Panginoon. Kami mananagumpay at mapapatunayan namin na mahal ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Kaya salamat naman, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy na maghari ka, panahanan mo ang mga puso, kaisipan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming paglabas, Lord God, sa aming paghihiwalay, Panginoon, dala-dala namin yung prosesya, ang iyong salita, ang iyong pangako na magagawa namin ito sa tulong at lakas na kaloob ng Panginoon. Kaya salamat naman, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Patuloy na wala mo kayong magawa kung yung isuko ang lahat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah. Salamat naman, Panginoon. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord God,
sa buhay ng bawat isa. Salamat ng maraming Panginoon. At tunay, Panginoon, Ikaw ang mga pangyarihan Diyos. Hindi mo pababayaan ang bawat isa, Panginoon. At anuman ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, mga problema, kabigatan, Lord. Ito, Lord God, ay sinusukot namin sa iyo. Abutin mo po sila, Panginoon. Abutin mo ang bawat isa. At sakupin ng iyong kapangyarihan, Panginoon, na mapagtagumpayan ito ng bawat isa, Panginoon. Makayanan sa tulong at lakas na kaloob mo. Dahil napakarami ng mga paraan paano mo tulungan ang bawat isa ng God. Salamat naman, Panginoon. Muli, binabalik natin sa iyo ang pagbuhay ng pasasalamat sa araw to at ang pagsamba sa tayong pangalan mula ng Panginoon Jesus. Amen.